2024, Quarter 1, Week 1. Introduction to Computer. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Introduction to Computer. Narito ang mga pwedeng maging mga layunin. Una, natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito. Pangalawa, natatalakay ang basic computer operations. Maikling balik-aral. Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay. Mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Ang pag-unawa sa inyong interaksyon sa mga computer ay makakatulong sa atin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa aralin natin ngayong araw. Sabihin kung ano ang tawag sa larawan na ipapakita. Una, ano ang tawag sa larawan na ito? Magaling! Ito ay mouse. Pangalawa, ano ang tawag dito? Napakahusay! Ito ay Central Processing Unit o CPU. Pangatlo, ano ang tawag dito? Magaling! Ito ay monitor. Pang-apat, ano ang tawag sa larawan na ito? Napakagaling! Ito ay keyboard. At pang-lima, ano ang tawag dito? Napakahusay! Ito ay speaker. Maaari mo bang sagutin? Una, sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Pangalawa, ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Una, bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? Mahusay! Mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices dahil tinutulungan tayo nitong gumawa ng mga gawain ng mas mabilis at mas madali at nagbibigay ito ng maraming kaalaman na magagamit natin sa pag-aaral. Pangalawa, paano nito mapapadali ang ating buhay? Magaling! Napapadali ng computer at computing devices ang ating buhay sa maraming paraan. Halimbawa, mas mabilis tayong makakahanap ng impormasyon, makakapagtrabaho mula sa bahay, makakapag-aral online, at makakapag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya kahit saan man sila naroroon. Bukod dito, marami ring gawain ang nagiging otomatiko tulad ng pagbabayad ng bills at pamimili na makakatipid ng oras at lakas. Pangatlo, ano ang mga bahagi ng computer na alam ninyo? Napakagaling!
Ang computer ay may mga bahagi tulad ng monitor, keyboard, mouse, CPU at speakers. Pang-apat, paano ito gumagana? Mahusay! Ang computer ay gumagana sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga input mula sa keyboard at mouse, pagproproseso ng mga ito sa CPU, at pagpapakita ng resulta sa monitor. Ang CPU ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nag-uutos sa iba pang bahagi ng computer kung ano ang gagawin. Ang mga speakers naman ay nagpapalabas ng tunog. Pang-5, ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? Napakagaling! Mahalaga ang tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer para maiwasan ang pagkasira ng mga bahagi nito at para masigurong maayos na gumagana ang mga programa. Nakakatulong din ito na maiwasan ang pagkawala ng mga mahalagang files o impormasyon. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, computer. Ito ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagpoproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. Pangalawa, computer system. Ito ay ang kabuuang sistema ng mga bahagi at proseso na bumubuo ng isang computer. Pangatlo, booting. Ito ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system o tinatawag ding OS. At iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang i-off hanggang sa nagiging fully operational ito. Pang-apat, shutting down o pagpapatigil. Ito ay proseso ng pagpatay ng lahat ng operasyon ng computer at pagpapatigil sa pagpapatakbo ng mga programa at operating system nito. Pang-5, keyboarding techniques. Ito ay mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng keyboard ng isang computer ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. Pang-6, mouse techniques. Ito ay tumutukoy sa mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng mouse ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. Unang aralin, kahalagahan ng computer at computing devices. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho at maging sa libangan. Ang computer ay isang makina na ginagamit para sa pagproseso ng impormasyon at paggawa ng iba't ibang gawain tulad ng pagsusulat, paglalaro at panonood ng mga video. Ang computing devices naman ay mga kagamitan tulad ng tablet, smartphone at laptop na ginagamit din para sa mga katulad na layunin. Ano-ano ang mga pwedeng magawa ninyo gamit ang inyong computer o smartphone? Magaling! Gamit ang computer o smartphone, pwede kang maglaro ng mga games, manood ng mga videos, mag-aral, makipag-chat sa mga kaibigan, at maghanap ng impormasyon sa internet.
Ano-ano ang kahalagahan ng computer at computing device sa ating pang-araw na gawain? Mahusay! Ang computer at computing devices ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na gawain dahil pinapadali at pinapabilis nito ang maraming proseso tulad ng paghanap ng impormasyon, pakikipagkomunikasyon, at paggawa ng mga trabaho. Nakakatulong din ito sa pag-aaral, online shopping, pagbabayad ng bills, at sa paglilibang tulad ng panonood ng videos at paglalaro ng games. Pinatnubayang pagsasanay. Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Una, para sa komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media at iba pang online platforms, mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya at trabaho. Pangalawa, edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning, research at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books at educational software. Pangatlo, trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Pang-apat, negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management, customer service, marketing at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Panglima, entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. Pang-anim, scientific research. Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientists na mas mapabilis ang kanilang pananaliksik. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangalawang aralin, mga bahagi ng computer system. Ito ay isang halimbawa ng computer. Pagproseso ng pag-unawa. Ang computer ay parang katawan ng tao. Ang CPU ang utak. Ang monitor ang mata. Ang keyboard at mouse ang mga kamay. At ang storage devices ay ang memorya. Mga bahagi ng computer system. Una, keyboard. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Pangalawa, mouse. Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer.
Pangatlo, PC camera. Kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Pang-apat, CPU o microprocessor. Ito ang utak ng computer. Ito ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nagkokontrol ng lahat ng gawain. Katulad ng utak ng tao, ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin batay sa mga natanggap na impormasyon. Panglima, monitor. Ang monitor ang mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan at video. Katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak, ang monitor ay nagpapakita ng visual na impormasyon mula sa CPU. Pang-anim, printer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Pang-pito, PC speaker. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. Pang-walo, CD o DVD. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. Pang-siyam, storage devices. Memorya. Ang storage devices tulad ng hard drive at SSD ay ang memorya ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data. Katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman, ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento at iba pang mga impormasyon. Alam ba ninyo kung ano ang mga pangunahing bahagi ng isang computer? Magaling! Opo, ang mga pangunahing bahagi ng isang computer ay ang monitor, keyboard, mouse, CPU, speaker at printer. Bakit kaya mahalaga ang bawat bahagi ng computer? Magaling! Mahalaga ang bawat bahagi ng computer dahil ang monitor ay nagpapakita ng mga imahe. Ang keyboard ay ginagamit sa pag-type. Ang mouse ay para sa pag-navigate. Ang CPU ay nagproproseso ng impormasyon. Ang mga speakers ay naglalabas ng tunog at ang printer ay nagpiprint ng mga dokumento. Pinatnubayang pagsasanay. Ang monitor ang nagpapakita ng output. Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer. Narito ang ilang mahahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. Mahahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. Una, pagpapakita ng mga larawan at text. Ang pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text at iba pang mga graphic na nilikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interfaces, at iba pang mga elemento sa screen. Pangalawa, pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoodin ang mga video, pelikula at iba pang mga multimedia na nilalaman sa computer.
Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro, nanonood ng video, o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Pangatlo, pagpapakita ng grafiko at animasyon. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na grafiko at animasyon. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing, at gaming, kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay kritikal. Pang-apat, resolution at refresh rate. Ang mga teknikal na katangian ng monitor tulad ng resolution at refresh rate ay nagtatakda ng kalidad ng output na ipinapakita nito. Ang mas mataas na resolusyon at refresh rate ay nagreresulta sa mas malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. Pang-lima, multiple monitor setups. Sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na workspace at nagpapadali sa multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga aplikasyon at mga window. Ang CPU naman o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. Ang CPU o microprocessor ay tinaguriang itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Narito ang ilang mahahalagang tungkulin ng CPU. Una, pag-execute ng mga instruksyon. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga instruksyon na ipinadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga komputasyon, pag-aaral at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Pangalawa, pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdagdag, pagbawas, pagpapalit, at mga logic operations tulad ng mga kumparahan, paghahambing ng mga numero. Ito ang nagpapatakbo ng mga mathematical na kalkulasyon at lohikal na operasyon. Pangatlo, pamamahala ng I/O operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga operasyon ng input o output o I/O sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse at mga output devices tulad ng monitor at printer. Ito ang nagpapabago sa paglipat ng data sa pagitan ng memorya at mga peripheral device. Pang-apat, paghahanda ng data. Bago ang pagproseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit, tulad ng mga register nito. Ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos sa computer. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng bawat isa. Una, keyboard. Ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero, simbolo at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng text, commands at iba pang mga datos sa computer. Ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri. At ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-i-interpret ng mga ito bilang mga character o commands.
Ang mga keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad, tulad ng QWERTY, AZERTY, o Dvorak. At maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang mga gawain. Pangalawa, mouse. Ang mouse ay isang input device na karaniwang binubuo ng isang body at isang mouse pointer o cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mouse sa isang pad o surface, at ang computer ay nagtutugon sa mga galaw na ito sa pamamagitan ng paggalaw ng mouse pointer sa screen. Ang mouse ay mayroon ding mga buttons tulad ng left button, right button, at scrolling wheel. Ito ay maaaring gamitin para sa pag-click, pag-right-click, at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga storage devices. Ito ay mga aparato o device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data, at mga files sa isang computer system. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Una, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM o random access memory, kung saan ang data ay nawawala kapag nawalan ng kapangyarihan ang computer. Pangalawa, talagang memorya o non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroon non-volatile memory na nangangahulugang ang mga datos na nakaimbak ay nananatiling nariyan kahit na mawala ng kapangyarihan ang device. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagreserba ng mga file at impormasyon. Pangatlo, iba't ibang uri ng storage devices. Mayroong iba't ibang uri ng storage devices, kabilang ang mga sumusunod. Hard disk drive o HDD. Ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Ang susunod naman ay ang solid state drives o SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik, at mas matibay kaysa sa HDD. Flash drives. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa isa pang computer. Ang kasunod naman ay ang cloud storage. Ito ay isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga files sa internet, na nagbibigay daan sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. Pang-apat, organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga storage devices ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang mag-organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Atin namang aralin ang printer.
Ang printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer. Una, pag-print ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay mag-print ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet at iba pa. Pangalawa, iba't ibang uri ng printers. Mayroong iba't ibang uri ng printer na may kanya-kanyang mga katangian at paggamit. Inkjet printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng mga liquid ink cartridges upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa mga personal na pangangailangan o sa maliit na opisina. Kasunod naman ang laser printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet printers at kadalasang ginagamit sa mga malalaking opisina o negosyo. (3D printers). Ito ay mga printer na may kakayahan sa pag-print ng mga 3-dimensional na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, pagdisenyo at pagpapalabas ng mga prototipo. Pangatlo, paggamit sa mga larangan. Ang printer ay mahalagang bahagi ng mga larangan tulad ng edukasyon, negosyo, sining at industriya. Ito ay ginagamit para sa pag-print ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint at marami pang iba. Pang-apat, pagiging bahagi ng computer setup. Ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan kung saan ang mga printed na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Para sa pangalawang gawain, tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Piliin ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, anong bahagi ito? Magaling! System unit. Para sa pangalawang bilang, ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Printer. Pangatlo, ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Compact disc. Pang-apat, ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Headset. Pang-lima, ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Monitor. Pang-anim, ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Keyboard. Pang-pito,
Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Mouse. Pangatlong aralin, Basic Computer Operations. Pagproseso ng pag-unawa. Booting and shutting down the computer. Una, paano ninyo karaniwang ini-on at ini-off ang inyong mga computer? Pangalawa, ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? Kailangan malaman na ang tamang pag-boot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Keyboarding techniques. Para sa unang tanong, ano ang karaniwang posisyon ng inyong kamay habang nagtatype? Pangalawa, ano ang mga nararamdaman ninyo pagkatapos ng matagal na pagtatype? Mahalagang malaman na ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Mouse techniques. Unang tanong, paano ninyo karaniwang hinahawakan ang inyong mouse? Pangalawa, ano ang mga problema na nararanasan ninyo sa paggamit ng mouse? Mahalagang malaman na ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagkapagod at pinsala sa kamay. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagdinilay sa pagkatuto. Isulat ang inyong pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Pagtataya. Paano to? Sagutin ang mga tanong. Para sa unang bilang, ito ay katulad ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. A. Keyboard.
B. Monitor, C. Mouse, D. Printer. Ano ang tamang sagot? Tama! Titik! B. Monitor. Pangalawa, ito ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. A. Computer, B. Printer, C. Typewriter, D. Scanner. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Computer. Pangatlo, ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse, o D. Printer. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik D. Printer. Pang-apat, ano ang kahulugan ng acronym na CPU sa larangan ng computer? A. Computer Processing Unit, B. Central Processing Unit, C. Computer Power Unit, D. Central Power Unit. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik B. Central Processing Unit. Panglima, ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. A. Cloud storage, B. Compact disk, C. Hard disk drive, D. Solid state drives. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C. Hard disk drive. Para naman sa susunod na bahagi, isulat ang T kung ang pangusap ay tama at isulat ang M kung mali. Ang anim, ang keyboard at mouse ay mga output device. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay M. Pang-pito, ang PC camera ay kadalasang itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ito ba ay T o M? Napakagaling! Ito ay T. Pangwalo, ang CPU o microprocessor ay tinaguriang itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay T. Pang-siyam, ang shutting down ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system o OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang i-off hanggang sa nagiging fully operational ito. Ito ba ay T o M? Napakagaling! Ito ay M. Pang-sampu, ang speaker ay isang uri ng input device na kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din ito ang gagawin ng computer. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay M.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga bahagi ng computer system. Una, keyboard. Pangalawa, mouse. Pangatlo, PC camera. Pang-apat, CPU o microprocessor. Panglima, monitor. Pang-anim, printer. Pang-pito, PC speaker. Pang-walo, CD o DVD. At pang-siyam, storage devices. Natukoy din natin ang basic computer operations. Booting and shutting down. Keyboarding techniques. Mouse techniques. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.